Hola, for today's video, kita niyo yung thumbnail ko, Dora the Farmer. O, diba? Kung may Dora the Explorer, may Dora the Farmer din. Nanay ni Dora, char. Nanay ni Dora si Doray, char. Dahil Yasmi ang asawa ko, sinama ko sa mini farm. Kasi sabi ko sa kanya, tulungan mo ako kasi isasabit ko yung net na binili natin para sa gapangan ng mga gulay. Diyan ko pagagapangin yung aming sayote at yung mga ampalaya. Mahirap na baka makarating pa sila sa kapitbahay. Wala silang gagapangan. Hindi ko kasi sinasabi sa asawa ko na magsuot siya ng jacket. Ayan tuloy pinapak siya ng lamok. Reklamo siya ng reklamo. Paano ba naman sobrang daming lamok talaga. Kaya nung pag-uwi namin ng bahay, ang dami niyang bukol. Namula yung mga kagat ng lamok. Habang hinihintay namin yung mag-ina, sabi ko sa kanya habang hinihintay natin yung mag-ina, tulungan mo na ako dun sa baba. Una sabi niya baka may ahas. Sabi ko wala nang ahas. Yun nga lang talaga malamok siya. Talagang siya ang pinapak ng lamok. Kasi hindi makalapit yung lamok sa akin kasi nakabalot ako. Anshin na ako kasi naikabit ko na yung net para may gapangan na yung mga gulay. Sinadya ko nga pinutol yung mga dahon ng mga puno. Iniwan ko lang yung mga sanga para may sabitan ako ng mga net na ilalagay namin. At sinilip ko na rin yung mga tinanim kong beans. Ayun, tumubo na sila. Kaya nagulat ako, sabi ko, ba't ang lapit-lapit nila? Hindi uso sa kanila yung distancing. Samantalang nung nilagay ko sila dyan, nung tinanim ko yan, nilayo ko naman. Sabi ko, bakit ang lapit? Siguro nalulungkot sila, kaya nagtabi-tabi na. Char. At ang sabi nga ng asawa ko, hindi daw niya alam kung saan ang gulay. Tingin daw niya lahat mga damo. Ay, bastos. Mag-sorry ka sa mga gulay ka ako sa kanya. Lumaki na rin yung tinanim kong curry. Kaya lang di ko pa siya nalagyan ng gapangan. Tekto lang yung nilagay kong mga kahoy dyan kung saan ko napulot. Pati yung kamatis namin, lumaki na rin sila. Kaya lang kailangan nila ng may gagapangan. Sobrang wala akong time pumunta ng Daiso. Di pa ako nakakabili ng mga gagapangan nila. At saka yung time ko talaga na pupunta dito, pagkatapos lang ng trabaho ko, naglalaan ako ng 1 oras hanggang 2 oras para lang makapagtanim at makapagdamo. Pag may mga gusto ka pala talagang gawin, napaglalaanan mo ng oras. At saka nakakawala siya ng stress. Kasi madalas din naman pag maaga akong umuwi ng bahay, pagdating ko magkakape ako or kakain ako habang nagse-cellphone. Naghahanap ng mga maibebentang mura sa online. Nagfe-Facebook, nagwa-YT, nagti-TikTok. Ayan, nag-e-edit kung ano-ano pa. Minsan-minsan iba din yung ganitong activities. At syempre yung gawaing bahay, pagliligpit at pagluluto. Ang dami kong gawain pero may time pa talaga akong mag-farming. Just me, Marimar. Sabi ko nga iba yung energy niya sa akin. Kahit busy yung schedule mo, hindi ka mapapagod. Kasi nga gusto mo yung mga ginagawa mo. Ewan ko ba, may energy pa talaga ako. Kaysa naman, minsan nga, nag-game lang ako. Pag may extra time ako, nahahamatero ako sa game, mga puzzle. Hanggang sa hindi ko na siya natitigilan. Minsan 1 oras, 2 oras. Yung 1 oras, 2 oras na yun, nilalaan ko siya sa pagtatanim ng gulay. Ayan, may katuturan pa. Compare mo yung sarili mo sa 2 oras na wala kang ginawa. At sa 2 oras na nagganyan-ganyan ka. Nagdadamo, nagbubungkal at nagtanim ng mga gulay. Mas marami pa matutuwa. Pati kapitbahay mo. Charot. Nakatuwa. Tapos ito yung ampalaya. Watermelon. Tapos ako nito watermelon to. Mababa talaga siya. Nakit ka kasi wag kang matigas ang ulo. Tapos yung isang ampalaya. Bakit na? Rakitin ko siya dyan. Ginawa namin ganyan. Akyatan ng sayote kasi andun yung sayote. Dito yung ampalaya. Diba? Nag-away-away kayo dyan, char. Yun dyan ay. Pwede na. At yun lang for today's video. Nakapagdamo pa ng konti. Okay, bye!